Ngayong araw mga ka-RSP, isa na namang sensitibo pero mahalagang paksa ang pag-uusapan natin. At yan ay ang legal separation. Dahil marami sa atin ang nalilito kung ano nga ba ang pagkakaiba nito sa annulment o divorce. Pero bago natin yung pag-usapan, panoorin muna natin ito. Ako po si Belen, 30 years old. Maaga po kaming naikasal ng asawa ko at 7 taon na po kaming nagsasama. Ngunit, tila hindi ko na kayang ipagpatuloy pa ang buhay na kasama siya. At nais ko na po siyang hiwalayan. May trabaho naman po siya at nagbibigay ng pera. Ngunit, madalas siyang wala sa bahay at hindi umuwi. Minsan, uuwi siya kaso tila kakaiba po yung kilos niya. Doon ko po nalaman na nagdodroga po pala siya. Hindi ko na po siya maintindihan dahil ilang beses ko na din po siyang nahuling may kasamang babae. Nais ko na po talaga makipaghiwalay kaya nagpirmahan po kami sa barangay. Attorney, legal ba to? Attorney ha? Maraming Pilipino ang umaharap sa ganitong sitwasyon pero hindi nila alam kung ano ang tama sa mata ng batas. Kaya ngayong araw, lilinawin natin ang mga issue tungkol sa legal separation, kung kailan ito pwedeng isampa, ano ang proseso, at ano ang mga karapatan ng bawat isa pagkatapos nito. Okay, attorney, ano ba ang definition ng legal separation at paano siya naiiba doon sa annulment? Or pasok na rin natin pati yung divorce. Okay, so bago tayo pumunta dyan, nais ko lang i-address yung video kanina. Okay. So kanina parang mayroong legal separation pero yung mag-asawa pumunta sa barangay at sa barangay nagpirmahan sila na sinasabi na hindi na sila kasal o hiwalay na. Pwede ba yon? Normally, ito yung iniisip ng mga tao pag pupunta ka sa probinsya, pagka nagkakaroon ng problema mag-asawa, punta tayo sa barangay, magpirmahan tayo doon. Ang tanong, legal ba yon o valid? Valid na ba yung attorney? Yung pirmahan na yun, hindi valid. Hindi pa. Kasi ang legal separation is a court-approved Yun. separation between the husband and wife. Nako, kaya baka mamaya pag kayo ay akala niyo naghibag-hiwalay na kayo dahil nasa barangay, hindi pa po yan. Kailangan dumaan sa korte. Okay. Legal separation and Yung annulment tanong and mo, divorce. anong difference ng legal separation, nullity of marriage, at saka divorce? Okay. So nullity of marriage, of course, walang bisa yung kasal. Okay. The same is true with divorce. Pero sa legal separation, yung kasal, hindi siya nadi-dissolve. Okay? Basically, legal separation, bed and board separation. Magkahiwalay na kayo ng bahay, magkahiwalay na kayo ng kwarto, hindi na kayo Okay. nagsasama. Pero, yung marriage still valid and subsisting. So paano yun? Ang difference sa annulment na wala na yung pinawalang bisa yung kasal, illegal separation, parang hawak mo pa rin yung asawa mo. Tama. Ay, attorney, sino ang pwede mag-file ng petition para sa legal separation? Kailan ito pwedeng isampa? Anong grounds? Ang pwede mag-file, of course, is yung aggrieved party or yung innocent spouse. Okay. At pwede itong i-file within 5 years from the time nangyari yung cause for legal separation. So anong grounds naman? Hindi na ba nag-uusap? Okay, so madaming grounds pero exclusive lang to sa Article 55 of the Family Code. Kasama dito, repeated physical violence. Okay. Andyan din yung drug addiction. Kapag repeated physical violence, dapat may report sa barangay na ikaw ay sinaktan. Di ba? Dapat may Meron proof kang yun. ebidensya, of Okay. course, na you are being violated physically. Okay, aside from that? Drug addiction. Okay. Okay. Habitual alcoholism. Lagi kang lasing. Okay. Infidelity. Ayun. Sexual perversion. Ito yung ilan sa mga grounds for legal separation. Kailan papasok yung infidelity? Like, hindi na ba kayo nag-usap? Dapat ba may nahuling ka-text ka lang ba? O dapat meron na nangyaring penetration? I don't know if I have to say, kailangan ko sabihin niya, pero go ahead, Of attorney. course, dapat may ebidensya ka na yung asawa mo meron ng ibang kinakasama. O, of Okay. course, basically nag-cheat sa'yo. Pero yung syempre, isang pagkakataon, hindi naman yun sapat na. Okay? So there should be able to establish sexual infidelity or perversion. Attorney, hindi Sexual nag-usap ng perversion. 5 years. Hindi kayo nag-abandonment. Okay? Ayun. That is abandonment. Ayun. Pero kapag annulment, ganun din ba ang risk na kailangan mangyari?
para ma-file ang annulment? Yung annulment, may mga grounds din yun. Okay. So iba siya sa legal separation. Iba sa legal separation, magkaiba yung grounds sa nullity of marriage, magkaiba yung sa annulment, at iba din yung sa legal separation, at iba-iba din yung consequences ng bawat isa. Okay, naisip ko kasi, bakit pa mag-legal separation? Bakit hindi na lang diretso sa annulment? Kasi Tama. pag legal separation, tanggal, ano ba mangyari dito? Yung properties nyo ba, mahihiwalay din? Or separated lang kayo ng kwarto o bahay? Okay, yung effects ng legal separation, yung marriage is still valid, pero yung property regime, meaning yung lahat ng properties nyo, paghihiwalayin na yun, yun na yung effect ng legal separation. Pero kung isipin mo, bakit ka magpa-file ng legal separation? Bakit hindi ka lang mag-file ng nullity of marriage or annulment? Ay, pag ganyan, parang gusto kong hawak ko pa rin kasi yung asawa ko. Pwede, that could be one of the reasons. Pangalawa, at naiisip ko, siguro yung mga tao na ayaw nila ng stigma na sasabihin sa mga anak nila na yung mga Ayun, magulang family. nila naghiwalay. Oo. I think that is one of the reasons. Kaya pipiliin na nila ng legal separation, magkahiwalay kayo ng bahay, pero sa mata ng batas, you're still married. Paano kapag halimbawa nakapag-file na ng legal separation at namatay ang isa sa partner dito in terms of benefits, makukuha ba nung asawa since kumbaga parang yung marriage nila hindi naman annulled? Yung consequences or effects ng legal separation is one, you are no longer qualified to be an Okay. heir. Hindi ka na pwede mag-inherit, of course, dun sa asawa mo. Pangalawa, if you are instituted as beneficiary sa insurance, that could be revoked. Kahit sabihin natin na irrevocable yung designation. Ayun. Unlike pag annulment, talagang tanggal lahat. Sa legal separation, it's just the marriage or the sanctity of marriage ba, attorney, yung pinaka-consider? Yes. No. Well, ano ang mga hakba na kailangan sundin sa proseso nitong legal separation? Mula sa paghahain ng petisyon hanggang sa paglabas ng desisyon ng korte. Okay. Medyo unique yung legal separation. So, when you file a petition before the court, hindi agad hihear ng korte yung kaso. Bibigyan Okay. kayo ng 6 months. Ito yung tinatawag na cooling off period. Oh, bago madala ng emosyon trial. eh. Kasi baka Oo. sabihin, sinasabi? Bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin. Oo. O kaya baka napilitan ka lang, Oo. hindi talaga gusto mo. So, may cooling off period. 6 months, itatry ng court na itong mga mag-asawa is baka magkakasundo pa naman. Yun naman ang maganda, at least hindi kailangan na parang dahil kayo ay may problema, kailangan masolba muna, no? Ano ang mga epekto ng legal separation, attorney, mula dun sa kustodiya ng anak, maging sige, sama ulit natin yung mana at saka ari-arian ng mag-asawa. So ito yung mga consequences. Una, of course, yung property regime ninyo, paghihiwalayin na. Okay. Paghihiwalayin. Pangalawa, yung custody ng bata, isang issue yan. Normally, binibigay yan sa innocent spouse. But merong mga circumstances na binibigay kahit doon sa gumawa ng kasalanan kung makakabuti doon sa bata. Okay. Pangatlo, in terms of succession, meaning pagka namatay yung asawa mo, hindi ka na qualified na Okay. mag-inherit from your wife or husband. Okay. Pangatlo, sa insurance, you'll be disqualified to be a beneficiary. Attorney, do you have any worst case handled when it comes to legal separation or more of annulment? More of a nullity of marriage. Nullity of marriage talaga. Pero ano daw yung usual na mga rason or personally, may mga binabanggit bang rason ang mga kliyente kung bakit gano'n na they choose legal separation instead of annulment or annulment instead of legal separation? Usually, nullity of marriage. Okay? Kung isipin niyo bakit laging nagiging nullity of marriage, psychological incapacity, bakit hindi annulment or legal separation? Importante nyo i-consider kung may anak kayo. Okay. Halimbawa, pupunta kliyente sa akin, attorney, ano bang kailangan kong i-file? Pero ang gusto ko lang talaga mahiwalay na kami. So, tatanungin ko, may anak ba kayo? Kasi importante, pag may anak kayo, ang consequence kasi ng nullity of marriage, kahit may anak kayo, legitimate pa rin yung anak mo kahit hiwalay na kayo. Ganun din sa legal separation. Unlike in annulment and Okay. legal separation. Ayun. Siguro mensahe nila mga attorney in case doon sa mga gustong magkaroon ng legal separation o sana wag naman. Mensahe siguro sa lahat ng mga ikakasal, do not marry in haste. Okay. So, ibig sabihin, huwag tayo magmamadali, pag-isipan natin na yung kung asawa natin ay talagang kaya natin na panindigan habang buhay. Kasi bukod sa mahirap mag-pa-annulment, nullify ng marriage o mag-file ng legal separation, mahal din
Ayun. Mahal din. At saka syempre, mahirap na matali ka sa isang sitwasyon na hindi ka masaya. Ikaw ba, natali ka ba, attorney, sa maling sitwasyon? Hindi pa naman. Legal ba yung tanong mo, Prof. Fifi? Anyway, maraming salamat po Atty. Ruel Ilagan sa pagbibigay linaw sa napakahalagang usapin na ito. At para sa ating mga manonood, kung dumadaan man kayo sa ganitong sitwasyon, huwag po kayo mag-atubiling kumonsulta sa isang abogado para tulungan kayo. Pwede kayo mag-message siya sa aming social media accounts para sa inyong mga legal questions. Tandaan, ang legal separation ay may mga legal na epekto, kaya mahalagang alamin ang inyong mga karapatan. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanong dapat ay, legal ba?